Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise God. Shall we shout, praise the Lord? Praise God. Sige, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Napakabuti niya sa ating buhay. Amen. The Lord is good and His mercy endures forever. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Salamat mga kapatid sa patuloy na kabutihan at kahabagan ng Diyos. Amen. Hanggang sa ngayon ay atin pong nadarama. Amen. Atin pong tinatawag na tinatamasa ang kabutihan ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Alam natin yon, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ang araw, the sun sometimes may fail, mga kapatid, to na makita natin ang ating pong ang kanyang liwanag. Pero ang katapatan ng Diyos, mga kapatid, amen, ay kailanman hindi po nagmamaliw, mga kapatid. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. And for tonight, mga kapatid, this is the third Wednesday night, mga kapatid, of our series about the little foxes, mga kapatid. Amen. Praise God. Amen. Do you still remember, mga kapatid, our first lesson about the little foxes? Okay, yung first is the little foxes of envy. Then yung yung second na topic natin, the little foxes of di kayo sigurado. Okay? It's all about the little foxes of the sinful speech, mga kapatid, yung pagsasalita, mga kapatid, na masama, mga kapatid. Okay, and for tonight, mga kapatid, we will be dealing again. Ang ating Bible study ay may pamagat na the little fox of spiritual apathy. Amen. Okay, the little fox of spiritual apathy. Okay, kapag apathy, hanga apathy bakit, apathy ubing, apathy lakay, haan, hanga dajay tikait yung asawin. Kabsat. Praise God. Kapag sinabing apathy, mga kapatid, ito po yung tinatawag na kawalan ng gana, mga kapatid, or sa English, mga kapatid, lack of interest, mga kapatid. Amen. Yan yung tinatawag na apathy, mga kapatid. Praise God. So, once again, this is the third part, mga kapatid, in our series, amen, on the little foxes that spoil the vine, mga kapatid. And our text for tonight, mga kapatid, ay sa 2 Chronicles chapter 25, verse 2. Amen. 2 Chronicles chapter 25, verse 2. Ganito po ang sinasabi ng King James Version, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sa 2 Chronicles chapter 25, verse 2. And he, Amasiah, did that which was right in the sight of the Lord, but not with a perfect heart, mga kapatid. Ano raw, mga kapatid, si Amasiah ay ginawa niya kung ano ang mabuti sa mata o sa paningin ng Diyos, ngunit, sabi niya, but not with a perfect heart, mga kapatid. Pwede pala yun, na pwede mo palang gawin, mga kapatid, yung mabuti sa harapan ng Diyos, pero, mga kapatid, hindi tama, hindi dalisay, hindi pusakdal. Kumbaga, maaring ginagawa yung mabuti, pero hindi buo yung puso, mga kapatid. Amen. Praise God. At makakaupo kayo, mga kapatid. Nakalimutan ko kayong paupuin. Amen. Praise God. At ito ang version din na sinabi sa MSG version. He lived well before God, pertaining to Amasiah. He lived well before God, doing the right thing for the most part. So, ang ibig sabihin, kumbaga, marami yung ginagawang mabuti, mga kapatid, ni Amasiah. Okay? Pero sabi niya, but he wasn't wholeheartedly devoted to God, mga kapatid. Pero hindi raw buo, mga kapatid, ang kanyang puso
Amen, na kanyang iniukol sa ating pong Panginoon. So, pwede palang gumagawa tayo ng mabuti. Pero alam ng Diyos, mga kapatid, kung ano pa rin yung tinatawag na nakalagay o laman ng ating pong mga puso. Ang sabi po, mga kapatid, ni J. Boaz, mga kapatid, pour a quantity of cool water into a pot that has boiling water. And immediately the temperature change of the whole will sink. Diba? Minsan ginagamit natin ito, matid, hindi yung tubig eh. Kahit hindi tubig, mga kapatid, yung ihahalo mo sa kumukulong tubig. Kunada nga rod, ure di may salaang nga bukal iti balatong. Amen. Ure may salaang nga bukal iti, kunata yun, yung 1 whole grain of rice. Sa kumukulong tubig, mga kapatid, kapag subukan mong bitawan yun, mga kapatid, mayroon talagang epekto, mga kapatid, na bababa yung temperature ng tinatawag na tubig na kumukulo, mga kapatid. So, how much more yung sinabi ni J. Boaz, mga kapatid, na yung kumukulong tubig, mga kapatid, ay subukan mong lagyan, matid, ng malamig na tubig. Siyempre, talagang sobrang bababa na yung kanyang temperature. So sabi niya, just so the contact of men who are indifferent with those who are fervent. So ganun din, sabi niya, ang isang tinatawag na taong indifferent. Kapag sinabing indifferent, sila yung mga taong lack of interest. Sila yung tinatawag na taong nawawalan na sila ng gana. Kaya nga, napakahirap minsan ay nakakasalamuha tayo ng isang, sabihin na nating mananampalataya. Sabihin na nating nakakilala sa ating pong Panginoon na kahit pala ganun katindi yung alab, kahit pala ganun katindi yung ating tinatawag na paglilingkod minsan sa ating pong Panginoon, maaapektuhan talaga tayo, mga kapatid, kung makakatabi tayo ng mga taong hindi po tinatawag na fervent, mga kapatid. Okay, deadens their fervor, sabi niya, and tends to reduce them to the same apathy. Kung hindi mag-iingat, sabi ni Joe Boaz, ay maging ang tao, mga kapatid, na matindi, mga kapatid, yung alab, yung init ng kanyang paglilingkod, ay pwedeng magaya. Pwedeng magaya, mga kapatid, sa taong ganito, mga kapatid, yung mawala ng tinatawag na interest. Kaya napakahirap, na ang ating nakakasama, mga kapatid, hindi tayo pakakasiguro, ika nga eh. Kaya napakahirap yung nagsasalita tayo minsan ng patapos. Amen, nakagaya ni sabihin na natin ni Pedro, di ba? Si Pedro, masabi natin na kapag pananalita lang, marami siyang pananalita na parang hindi na siya matutumba eh. Parang hindi siya tinatawag na manlalabig ba? Parang hindi siya tinatawag na manlulupaypay, mga kapatid, sa kanyang pananampalataya. Amen. So, napakahirap. So, sabi pa ni Elie Wiesel, mga kapatid, the opposite of love is not hate. Amen. The opposite of love is not hate. It's indifference. The opposite of art is not ugliness, but it's indifference. The opposite of faith is not heresy, but it's indifference. And the opposite of life is not death, but it's indifference. So ang ibig sabihin, mga kapatid, ang mga bagay na nabanggit nito ay, ang kabaliktaran ng lahat ay yung walang gana. Siyempre, sa iba, mga kapatid, kahit sabihin, napakaganda naman yung art na ito. Pero kung wala ka talagang interest sa art, ay wala talaga. Di ba? Yes. Shall we say amen? Yes. Kahit nagagandahan kayo sa ibang bagay, mga kapatid, sabi dito, the opposite of art is not ugliness. Wala ka lang interest. Kaya nagiging ganon, mga kapatid. Kaya namumuhi ka sa isang tao dahil sa totoo lang, hindi ka interesado sa kanya. Kaya kinamumuhian mo rin siya kahit anong panunukso, di ba? Di ba, Sister Bibelin, di ba? Kahit anong tinatawag na pagkukutya. Ganon yun eh. So, saan nga ba ito nagsimula, mga kapatid? Amen. Praise God. So,
we are all susceptible to this creeping little monster. Ang ibig sabihin, mga kapatid, lahat tayo ay pwede tayong makapitan. Amen. Wala pong pinipili, mga kapatid, itong tinatawag na kalagayang apathy. Yung spiritual apathy. Yung nawawalan tayo ng tinatawag na gana sa mga spiritual na bagay. Lahat tayo, mapapastor, mga kapatid, mga church leaders, mapa-members of the local congregation, mga kapatid, wala po itong pinipili. Lahat, mga kapatid, ay pwede pong kapitan. This creeping little monster, biro yung term na creeping little monster, gumagapang na maliit, mga kapatid, na halimaw. Sabi nga, and if it moves into our lives, kapag nasa atin ito, kapag nakakilos na sa ating mga buhay, sabi nga ay, maaaring makasira ito sa bawat isa sa atin. Amen. Lalo na, mga kapatid, kung ito ay talagang kumbagay, it's nakahawak na sa atin, kumbaga, ang mangyayari parang kapag nandyan na, mga kapatid, yung tinatawag na lack of interest or your spiritual empathy, magkakaroon pa ito, mga kapatid, ng itlog, mga kapatid. Mangingitlog ito, mga kapatid, na maya-maya ito na, mga kapatid, ang magiging hadlang, amen, sa ating pong spiritual na kalaguhan, mga kapatid. Amen. Makakahadlang, mga kapatid, ng pagbunga ng ating pong mga kaluluwa. Makakahadlang maging sa tinatawag na kalaguhan ng pamilya, amen, o maging sa kalaguhan ng tinatawag na gawain ng ating pong Panginoon. Kaya kung ating tinatawag na bibigyan ng puwang, mga kapatid, ang tinatawag na spiritual apathy, mga kapatid, amen, hallelujah, maari tayong lamunin nito. Maari tayong kainin nito, mga kapatid. Amen, kapag ito na ang tinatawag na nanagana, kapag ito na ang lubusang, amen, nakahawak at nag-take control sa ating buhay, amen, ang pakiramdam na natin ay parang lipos na tayo sa problema. Amen. Nandun na, nararamdaman na natin yung tinatawag na frustration, mga kapatid. Amen. At spiritual apathy, sabi nga, causes us to dwell and lean more on natural abilities rather than, mga kapatid, the abilities, mga kapatid, of God. Instead na maglin tayo, mga kapatid, amen, sa abilidad ng Diyos, ay maglilin na lang tayo sa ating pong mga sarili. Kaya sabi ko kanina, mapapastor, mga kapatid, tinatawag na members of the church, mapa-leaders, amen, Bible study leaders, maging mga musician, amen, hallelujah, ay darating minsan ang tinatawag na apathy, na parang wala nang ganang magturo ng salita ng Diyos. Parang wala nang ganang maghandog ng papuring awit sa Panginoon. Parang wala nang ganang tumugtog. Parang wala nang ganang mag-ayuno. Parang wala nang ganang tawag na humayo. Amen. At mag-akay ng tinatawag na kaluluwa, mga kapatid. So, alam natin, mga kapatid, na kapag sinabing spiritual apathy, marami tayong mga biblical, mga kapatid, na maaring dahilan bakit nagkakaroon ng ganito na sitwasyon, mga kapatid, ng mga mananampalataya. Ang sabi po ng Matthew chapter 24, mga kapatid, verse 12, amen, and because of iniquity abounds, the love of many shall wax old, mga kapatid. Ano daw? Dahil sa tinatawag na talamak ang pagkakasala. Amen. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, mga kapatid, ang pag-ibig ng karamihan sa Diyos ay manlalamig, mga kapatid. Amen. Manlalamig, yan ang sabi, mga kapatid, ng Matthew chapter 24, verse 12, mga kapatid. And in Hebrews chapter 2, verse 1 to 3, mga kapatid, amen, sabi nga, yung mga pressures, yung panggigipit, mga suliranin, mga problema sa ating buhay. Amen. Pressures, mga kapatid, lalo na sa ekonomiya. O salamat na lang, mga kapatid, ewan ko kung
bumaba na yung presyo ng bigas. Bumaba na ba, Brother Vic, sa palengke? Mayroon na. Okay, salamat. Pero nung makaraan, mga kapatid, talagang pressure. Pero ngayon, ang matinding pressure ngayon, nung nakaraang taon, sibuyas. Pero ngayon, mga kapatid, ang matindi, kamatis naman. Which is, hindi natin talaga, parang, ano yan, kung sasabihin natin i-hoard ang kamatis, hindi yata pwede yan, Di ba? Hindi pwedeng i-hoard ang kamatis, mga kapatid. Dahil masisira yan. O sadya talagang maulan. Maulan kasi, kaya hindi tayo pwedeng magbukas ngayon ng mga budiga. Hindi tayo pwedeng ngayon maghanap, mga kapatid. Bakit ang mahal ng presyo ng kamatis ngayon? Tayo pa naman, kapag mahal ang kamatis, dyan natin hinahanap, mga kapatid, na mag-ulam ng kamatis kahit bagoong lang. Di ba, Sister Lupe? Ang sarap. Pero kapag marami naman, bakit parang hindi masarap ang kamatis? Yeah. Sa totoo lang, di ba? Nung nagpanahon din ng mahal ang sibuyas, di ba? Ayun kumakain tayo sa mga, kainin ko ito. Dati-rati hindi ko kinakain dahil ang mahal na ito ngayon. Di ba? Dahil sa mentality natin na, mahal. So, ito mga kapatid, yung economic pressure, yung health pressure, mga kapatid. Amen. Habang tumatanda tayo, minsan ay tinatawag na marami tayong mga iniindang karamdaman. Social pressure, family pressure. Amen. Lahat ng ito, marami tayong mga responsibilidad na napapaloob dito. Na minsan parang nawawalan na tayo ng gana, mga kapatid. In Matthew chapter 25, mga kapatid, sinabi din dito, apathy causes us negligence to buy the necessary fuel. Amen. For the lamp that is needed for the bridegroom's appearance. Ang Matthew chapter 25, mababasa natin dyan yung the parable of the 10 virgins, mga kapatid. Amen, na yung 5, mga kapatid, ay meron na silang indifference. Pero yung 5, wise. Dahil, bakit? Meron pa rin silang tinatawag na laman sa kanilang tinatawag na lampara. Hindi sa walang pambili ng gas. May pambili ng gas, pero tinamad na lang. Amen? Tinamad na lang na hindi bibili, mga kapatid. Kaya, anong nangyari, mga kapatid? Amen? Nung dumating ang bridegroom, mga kapatid, wala na. Nagsara na, mga kapatid. Ano pa? Ang lack of interest, mga kapatid, ay pinipigilan niya ang ating spiritual na paglago at ang ating tinatawag na maturity. Yan ang nagagawa. Sa 1 Corinthians chapter 3 verse 1 and 2, mga kapatid. And Hebrews chapter 5 verse 11, ang kawalan ng gana, mga kapatid, ay pinapabagal ang pagka-develop ng bawat isa po sa atin. Tandaan natin, hindi pa po tapos ang Diyos sa ating mga buhay. Marami pang gustong gawin. Hinuhubog pa rin tayo ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Ano pa? Ang kawalan ng gana or ang lack of interest, mga kapatid, ito ang nagiging dahilan minsan na tayo ay nalilinlang. Nalilinlang tayo, mga kapatid, kung ano talaga ang tunay nating spiritual na kalagayan. Naakala natin ay okay pa tayo. Kagaya na lang si Amasaya, he did what is right, pero hindi tama na ang puso niya sa ating pong Panginoon. Kaya nagkakaroon ng spiritual deception, mga kapatid. Nagkakaroon ng spiritual na panlilinlang, mga kapatid, kung ano na ang ating tunay na kalagayan. Ano pa? Ang lack of interest or ang apathy ay maaari tayong tinatawag na magkaroon ng hindi na tayo interesado na makinig, mga kapatid, sa tunay na aral. Amen. Yan ang sabi po, mga kapatid, sa 1 or sa 2 Timothy chapter 3 verse 4. Nang sabi doon that for the time will come that they will not endure the sound doctrine. Na darating ang panahon, matid, hindi na po matiis. Amen. Ng karamihan ang sound doctrine. Ano ba yung sound doctrine na yan, Pastor?
Kapag sinabing sound doctrine, mga kapatid, hindi po ito yung tumutugtog na sound. Kapag sinabing sound doctrine, mga kapatid, it is the complete doctrine. Amen. Yung totoong pagtuturo. Amen. Kumbaga, yung iba kapag nakapakinig na sila ng maaanghang, masasakit, ay parang tinatakpan, nangangati na. Datamanin, holiness manin. Di ba? Yes. Minsan, nagtatakip na ang karamihan. Praise God. So, another biblical word that is associated with apathy would be lukewarmness. Amen. Ang lack of interest, mga kapatid, ay kasama lagi yan yung tinatawag na panlalamig. Amen. Yung lukewarmness, mga kapatid. Pero hindi naman ito yung ating tinatawag na topic ngayon, kaya hindi natin dapat usisahin, mga kapatid. Pero sinabi ko lang na kapag ang tao ay nawawalan na siya ng interest sa mga spiritual na bagay, kahit anong bagay, di ba? Kasi minsan kahit sa pagkain, di ba? Dati-rati, kinagigiliwan natin yung isang pagkain. Pero bakit biglang darating ang panahon, parang wala kang appetite sa bagay na yon, di ba? Yes. Nagsawa na yung tinatawag na panlasa mo. Amen. Nagsawa na yung tinatawag na baring sikmura mo. Isubot lang kayo sa tigil-gilingan lang, katuday di bigat. Katuday manan. Katuday manan. So, mga kapatid, laging nagsasama ito. Sabi nga, they go hand in hand. Kunada, agkibkibin datoy. Amen. Dahito yung makungkunang spiritual apathy and lukewarmness kat agkibkibin da nga kanayon. Hanga babaling nga awan, jay lukewarmness nga awan ni apathy. Hang mga babaling nga ada ni apathy nga awan ni makungkunang nga lukewarmness, mga kapatid. Kaya, they go hand in hand, mga kapatid. At alam natin, masama ito ang epekto niya sa atin bilang mga anak ng ating pong kataas-taasang Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. Masama ito ang epekto. Amen. Now, kung mayroon bang isa sa mga masasabi nating halimbawa sa lumang tipan, mga kapatid, na ganito po ang kanyang kalagayan ay itong si Isaac. Amen. Kilala niyo sa Isaac, mga kapatid? Sa Isaac, mga kapatid, ay kabilang siya sa mga patriarchs. Diba? Kapag sinabing patriarchs, mga kapatid, ay si Abraham, sa Isaac, at saka si Jacob. They are the patriarch, mga kapatid. Amen. Abraham, Isaac, at si Jacob. Pero alam nyo, mga kapatid, si Isaac ay isa siya, mga kapatid, na tinatawag na imahe ng meron pong ganitong tinatawag na kalagayan. Bakit? Dahil ang spiritual apathy, mga kapatid, madalas tumitingin siya, mga kapatid, parang parang nakasalalay na lang o parang nanatili na lang, mga kapatid, ang kanyang kaisipan sa mga tagumpay nung nakaraan. Yan, that is, tinatawag yung taong may spiritual apathy. So, ang ibig sabihin, kontento na siya. Satisfy na siya, mga kapatid, kung ano ang nagawa ng nakaraan. Kung ano ang nangyari nung nakaraan. At maaring kung ano ang ginawa nung nakaraan, yun pa rin ang kanyang ginagawa. Yan yung tinatawag na imahe, mga kapatid, ni Isaac, mga kapatid. Amen. Dahil si Isaac, mga kapatid, ay satisfy na siya sa accomplishment ng kanyang tatay. Satisfy na siya, mga kapatid, or kontento na siya, mga kapatid, sa nakaraan na ginawa ng kanyang ama, mga kapatid. Amen. Now, mga kapatid, kung ating ngang titignan, mga kapatid, sabi nga, he was so satisfied with the accomplishment of his father Abraham, that he more or less gave into the lifestyle of simply existing. Kung anong nandyan na, okay na yan. Tama na yan. Okay na to. Parang ganun. Pwede na ito.
Parang wala nang tinatawag na paghangad pa ng paglago sa kanyang buhay. So there is a valid principle to understand, sabi nga, concerning the children of Israel who were required to daily gather manna. So for them, that what was good and nutritious on yesterday become moldy today. Every day has to be marked with a fresh confrontation of who God is and what He longs to accomplish in our lives. So ito yung nangyari, mga kapatid, kay Isaac. Man, he became comfortable with just getting by that he found himself in a state of spiritual apathy. So okay na, sapat-sapat na kung anong nangyari, kung ano ang ginawa ng kanyang tatay, mga kapatid. Na kung ating aalamin ng lubusan ng pangyayaring ito, in the book of Genesis, malalaman natin lahat yan. Amen. Pero kung ating iso-survey ang Genesis, mga kapatid, amen. Sabi nga, 33 times He appears in the scripture in the grandfather, father, and son relationship as Abraham, Isaac, and Jacob. Amen. Laging ganito, mga kapatid, nakadikit lagi, matid yung pangalan na Isaac. Kung hindi nakadikit sa relasyon niya sa kanyang ama, nakadikit sa relasyon niya sa kanyang anak. So, ang ibig sabihin, parang wala kang makikita na parang sarili niya, mga kapatid, na ginawa para mag-excel sana ang kanyang buhay. So, Isaac is listed 119 times in the Bible. But almost always only in his relationship, as I have said, to his father, to his son, or to his grandson. Amen. Si Joseph, apo na niya yan. Laging nakadugtong, mga kapatid. In Genesis chapter 12 to chapter 24. Amen. Mababasa natin dito ang main character, si Abraham. Okay? Now, in Genesis chapter 25 to 28, ang main character naman dyan ay si Jacob. Amen. And Genesis chapter 27 to 50, ang main character dyan, mga kapatid, ay si Joseph. So kung ating titignan, parang walang panahon na naisulat sa Bible na ang main character ay si Isaac. Bakit? Sabi ko, dahil nga, nakontento na siya na mai-connect lang ang kanyang pangalan sa accomplishment, sa mga ginawa, mga kapatid, ng past victories ng kanyang tatay, ng kanyang anak, at ng kanyang tinatawag na apo, mga kapatid. So everything that he had was what he inherited. Ibig sabihin, kapatid, kung mayroon man, mayroon siya, lahat ng ito ay minana lang niya. Okay? Minana lang niya ang ibig sabihin, mga kapatid. So, ay ibig sabihin, siya ang pinakamahina among the four, mga kapatid. Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph. Kung mayroon mang pinakamahina sa kanila, it was Isaac, mga kapatid. Now, mga kapatid, ang unang tanda, mga kapatid, sa kanyang buhay ay ito nga, ang una, the greatest days are in the past. Amen. Ito yung para kay Isaac, the greatest days are in the past, mga kapatid. Alam natin kung paano isinilang si Isaac. Right? It was being prophesied. So, it was a great day, ang kanyang kapanganakan. Amen. Naihula, mga kapatid, na may papanganak siya, mga kapatid. Amen. Hinula ito ng Diyos kay Abraham. Mababasa natin yan sa Genesis chapter 12, verse 1 to 3, mga kapatid. His birth was a joyous occasion. Mababasa natin yan sa Genesis chapter 21, verse 1 to 8, mga kapatid. Bakit? Dahil biro nyo, kapatid, at the age of ilan, mga kapatid? 100 years old. At yung kay Sarah, mga kapatid, ilang taon na niya siya, mga kapatid. So, ikaw ba naman ang mga anak na ganun na ang edad, mga kapatid? They received the promise
after 25 long years, 75 and 65, 190, mga kapatid, nagkaroon ng celebration. It was a joyous celebration, mga kapatid. Parang umawit sila, mga kapatid, ng isilang ka sa mundong ito. Laking tuwa ng magulang mo. Dahil, at last, nagkaroon sila ng tinatawag na anak. Kaya nga pinangalan ng Isaac, mga kapatid. Nang ibig sabihin ng Isaac ay, anong ibig sabihin ng Isaac, Brother Larry? Laughter. Okay, di ba? Kasi nung nakikinig, mga kapatid, si Sarah, kinakausap, mga kapatid, ng Panginoon si Abraham, manganganak pa ang asawa mong si Abraham. Ngayon, anong nangyari? Habang nandun sa loob ng tent, mga kapatid, si Sarah, tumawa siya. At ang sabi ng anghel ng Panginoon, bakit tumatawa si Sarah? Oray niya, amot sigura niya. Ako na ni Apo, kinitatay Calixto. Aganakpay ni Carmen. Ay, kina mo, nagkatawa mo ka talaga na eh. Sige, wait. Anya, lagag ni Brother Larry, adapay ading kao. Agadit tabulak pa eh, kung namo ni Brother John eh. Nagkatawa nga talaga. So nga, kung na ni Apo, apay, adaka di tinarigat kini Apo. Is there anything too hard for the Lord? Awan. Amen. So, mga kapatid, it brings a joyous, mga kapatid, life in their old age, mga kapatid. So, his life then is marked by the huge testing in Abraham's life of having to offer him as a sacrifice on Mount Moriah, mga kapatid. So, lahat ng ito ay nakaraan, mga kapatid. Although Isaac was submissive to the guiding hand of his father, the reality is that God was examining the life of Abraham and Isaac was the vehicle that God used to accomplish this, mga kapatid. Kaya nga, yung spiritual apathy, mga kapatid, reduces us to living in the past. Amen. Talagang hinihila tayo na mamuhay tayo sa tinatawag na nakaraan, mga kapatid. We can only point to some time in the past when our spiritual walk was more vibrant. Kapag nagsasalita tayo, laging mga kapatid. Noon, ganito ang ginagawa namin. Lagi kaming humahayo. Noon, lagi akong umaawit ng papuri. Noon, lagi akong tinatawag na dumadalo ng Bible study. Laging ganon, kinoconnect natin yung buhay natin sa nakaraan. Somewhere in the past was a hunger for revival and harvest. Pero nakakalungkot, mga kapatid. Amen. Marami ngayon ang halos wala na yung mga ganitong tao, mga kapatid. Amen. Halos nasaan na sila, mga kapatid. So there has to be a conscious choice to make sure that you are going to finish strong as you have started. Na kung paano, mga kapatid, nag-aalab. Amen. Kung paano na-inlove tayo sa ating pong Panginoon, na naglingkod, masigasig, tapusin ating masigasig ang ating paglilingkod sa ating pong Panginoon. Na kung ano ang ginagawa natin noon, hindi tayo makontento kung ano ang ginawa natin sa nakaraan. Yes, maganda, mga kapatid, na mayroong magandang nangyari sa ating nakaraan. Pero ang tanong ngayon, mayroon pa bang magandang ginagawa? Di ba? Amen. So, yan yung isang bagay, mga kapatid, that the greatest days are in the past, mga kapatid. That is the first mark of spiritual apathy. Ang mga great day, ang mga magagandang bagay ay nangyari lang sa mga nakaraan. Na parang ngayon, parang wala ng milagro. Imbag pa idi. Hello? Sana hindi tayo ganon, mga kapatid. Sana sinasabi natin, salamat sa Diyos. Dahil kung ano ang Diyos noon, siya pa rin yung Diyos ngayon. Siya pa rin ang Diyos magpakailan pa man. Amen. Tandaan natin, mga kapatid, iba ang dealing ng Diyos noon sa atin. Iba rin ang dealing ng Diyos sa atin ngayon. Iba rin ang dealing ng Diyos, hallelujah, sa ating mga hinaharap. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, imbag pa'y idi. No, mga kapatid.
Amen. So the second mark, mga kapatid, is to depend on others for a blessing. In Genesis chapter 24, mga kapatid, ito po yung second mark of spiritual apathy is the dependence on someone else to provide a blessing, mga kapatid. Amen. So, ilang taon nung mag-asawa, mga kapatid, si Isaac? Ilang taon, Brother Michael? Hindi mo alam. He was already 40 years old. Kaya, Brother Michael, mo pa yung mabaling ibagang alimmabasin. Brother Larry, 40 years old. Nganti problema kina Isaac gamin. Amen. Idi nag-asawa isuna. Amen. Ni tatang namot lang itinagbirok, tiya sawaan na. Yeah. Brother Larry, bagang kinitatang mo, tatang. Brother Michael. Pero hindi ba, kapatid? The second mark, mga kapatid, of spiritual apathy is dependence on others for a blessing. Di ba? Inutusan, mga kapatid, ni Abraham ang kanyang servant, ni si Eleazar, na maghanap ng kanyang mapapangasawa. Biro nyo, mga kapatid. Kaya binibiro ko ngayong isang kakilala ko noon, mga kapatid. Sabi ko sa kanya, ikasanungay tata. Tanatayin ni lolo mon. Makaasawa ka pa nga ta. Jay lolo na ket iti agberbirok iti maasawa na ket just ti alwad na ket kwamot ten. Napu kawon day jay lolo na. So nagrigat nga nakadependar tayo kakamsat iti blessing. Amen. Iti blessing iti dadduma. Amen. So, ito ang nangyari, mga kapatid, kay Isaac, mga kapatid. A 40-year-old man, he was still dependent on others to provide blessing and provision for him. Amen. Kaya nga, ito ang mangyayari sa isang simbahan, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Spiritual apathy causes the church to become nothing but a large nursery of sorts that have constantly provide for grown children who have never really reached a point of maturity in the relationship with God. Amen. Tandaan natin, mga kapatid, ang paglago ay hindi po nakadepende sa ating mga magulang. Kung gusto nating matamasa ang pagpapala ng Diyos individually, amen. Sabi nga, maglingkod tayo sa Diyos. Let's work out our own salvation. Kung gusto mong maramdaman, matid, o matikman ang first-hand blessing, ika nga. Amen. I-challenge natin ang ating pong Panginoon. Yes. I-challenge natin, Lord, kung ginawa mo ito, hindi masama, Lord, ginawa mo na ang aking tatay, ang aking nanay, siya yung unang nakalasap ng mga ganitong spiritual na pagpapala. Ayaw ko, Panginoon, na parang dumidede lang ako sa kanila. Ayaw ko, Panginoon, na aasa lang ako sa kanila. I want also, Lord, to see in my own eyes na kung pinagpala mo sila nung kanilang panahunan, makita ko rin sa aking buhay na sa aking pagpapagal, sa aking pagsasakripisyo, sa aking paglilingkod, Panginoon, makikita ko rin ang pagpapala. Amen. Di ba? Katulad, mga kapatid, ni Elijah at saka si Elisha, matid, alam natin yan. Di ba? Si Elijah, matid, matindi ang milagro na nangyari sa kanyang buhay. Pero sa Elisha, matid, nadoble lahat, mga kapatid. Amen. Nadoble lahat. Kung halimbawa gumawa ng 10 milagro si Elijah, kay Elisha, mga kapatid, naging 20 na milagro ang ginawa niya. Amen. Possible ba yun? Possible yun. Anong sabi ng Panginoon? Greater this. Mas sigit pa ang gagawin ninyo. Mas sigit pa ang matatamasa natin, mga kapatid. Amen. Palapakan nga natin ang ating pong Panginoon. Praise God. Hallelujah. So spiritual apathy caters to a withering immaturity that never allow us to reach our full potential in the kingdom of God, mga kapatid. In 1 John chapter 2, verse 12 to 14, sabi niya, is the pattern that all must be seeking to reach for. We begin as infants,
progress to a state of youth, and finally reach the point of being cast into the role of being a father. Amen. Kung matagal na tayo naglilingkod sa ating pong Panginoon, hindi na rin dapat tayo pa ang inaakay. Amen. Kung alam natin na matagal na tayong naglilingkod sa ating pong Panginoon, huwag na tayong mag-asamba na tayo pa yung aalalayan sa ating pong paglakad. Kung noon, mga kapatid, kibkibinin da tayo. Di ba? Dumaan tayo lahat doon. Apay, adati rimwar ka na ito, itichen ni nanang na, di ko rimwar ka, nag-arab ka nga sigudan. Apay, kaldeng. Ha? Wala pong gano'n sa atin. Gumapang tayo, naglakad, tumayo, nadapa, pinapatayo pa rin tayo, makalakad pa rin tayo. Para makalakad lang, para ma-straight lang natin ang ating way ng ating paglakad. So ulitin ko, mapid, merong tinatawag na children, merong tinatawag a child stage. Amen? The children stage, the youth stage, and the maturity stage ng ating pong buhay. Amen? Na kailangan din tayong maging magulang. Amen? Kahit bata ka pa sa Panginoon, kung nakapagdala ka ng kaluluwa, you must be a role. You must, kailangan mong gampanan yung role na pagiging ama ng pananampalataya o ina ng pananampalataya, mga kapatid. Amen. Na hindi tayo yung maaring magiging katitisuran. Ang ibig sabihin, tayo pa ang magiging hadlang na hindi lumalago. Di ba? Kaya babuksan nawang ating tinatawag na kaisipan. Na sa aking kayang ginagawa, kapag nakita ako ay lalago din kaya yung taong makakita sa akin. Kaya din kaya niyang maglakad ng matibay, matatag, kahit anong pagsubok kung nakita akong naglalakad. O baka, kapag nakita tayo nadapa, mga kapatid, nadadapa na rin sila. So, yan ang pangalawa. Pangatlo, mga kapatid, in Genesis chapter 25 to 26, ay yung tinatawag na lack of discernment, mga kapatid. Shall we say lack of discernment? Praise God. Mababasa natin sa Genesis chapter 25 to 26, mga kapatid. Si Isaac dito ay gumawa siya ng maling pagpapasya, mga kapatid. Anong ginawa niya? Nagsinungaling siya. Di ba? Basahin niyo yun, nagsinungaling siya dyan. Sinabi niya kay Ahimelech, mga kapatid, na si Rebecca ay, si Rebecca ba? Ang asawa ni Isaac, Hana o si Sarah? Si Rebecca. Kala ko sasabihin mo si Rachel eh. Okay. Si Rebecca. Anong sinabi niya, mga kapatid? Sabi niya, hindi ko naman yan asawa eh. Kapatid ko lang siya. Pero nakita sila, mga kapatid, na, ni King Ahimelech na naglalambingan, mga kapatid. Ha? So, the king of the Philistine, amen, and said that Rebecca was his sister instead of his wife. So, sabi niya, it is also in this chapter that we note that Isaac, sabi niya, only redug the wells his father had dug out and never do you find a single instance of Isaac accomplishing anything new or moving beyond the boundaries his father had already established. So, hindi natin makita. Naghukay ng balon si Isaac, pero ang hinukay niya, yung dati ng hinukay, mga kapatid, ng kanyang tatay. So, wala tayong makita, mga kapatid, na talagang gumawa siya ng sarili niyang accomplishment, na panibago, amen, sa kanya pong buhay. So, spiritual apathy is also marked by lack of discernment. Tandaan natin, kailangan natin ng discernment. Sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, amen, in all points of our spiritual life, discernment is unnecessary, mga kapatid. Napakahalaga. Amen. Discernment is marked by a level of discrimination that allows the Word of God to be the grid or to be the gird by which all of our choices and decisions are to be made, mga kapatid.
Na kung mayroon daw tayong gagawin, mga kapatid, na decision sa ating buhay, laging ang ating tinatawag na magiging basihan. Kumusta ang salita ng Diyos sa ginagawa kong desisyon na ito, sa gagawin kong bagay na ito. We need to discern, mga kapatid, kung ito ba ay sinasang-ayunan ng salita ng ating pong Panginoon. Kumbaga, let's prove all things, ika nga, ng Book of Thessalonians, mga kapatid. Let's prove all things. Ang ibig sabihin, we need to carefully examine ang lahat-lahat, mga kapatid, na ating pong tinatawag na gagawin. Or even, yung ating mga nakaka-interacts. Amen. Maging mga nakakasalamuha natin. We need to discern kung ano ang gusto nilang mangyari. Kung ano ang gusto nilang tinatawag na gawin, mga kapatid. We need to discern them. We are to have a level of discernment, mga kapatid, maging sa mga binabasa natin. Diba? Kaya sa totoo lang sa atin, matid sa pagbabasa natin, hindi porke, mga kapatid, na spiritual na aklat ay babasahin natin. Dahil baka may mga aklat, mga kapatid, na akala natin, yun pa yung ating, umaayon pa sa ating pinaniniwalaan, na hindi na pala. Hindi pa na pala biblical ang mga sinasabi doon, mga kapatid. Hindi lahat ng ating pinapanood, mga kapatid, we need to discern also what we are watching, mga kapatid. Hindi ibig sabihin, ito, spiritual ninja. Spiritual ninja. Dahil lang nandun yung spiritual, magandang panuorin na, mga kapatid. So, hindi lahat, mga kapatid. Hindi lahat maging yung ating pinapakinggan. At hindi rin lahat ng mga nakakasama natin, mga kapatid. Nakakasalamuhan natin. So as a church, we have to be careful of modern day trends that attempt to offset our real purpose. Yes, mga kapatid. Ano ba ang pinaka-purpose natin? Amen. Ang pinaka-purpose why the church exists is to worship God, mga kapatid. Amen. Kaya nga, ulitin ko, mga kapatid, wala pong ibang tinatawag na layunin ang kaaway. Amen. Kundi agawin ang ating pagsamba sa nag-iisang Diyos, mga kapatid. If we are not careful, iba na yung ating ina-idolize. Iba na ang ating priority. Iba na ang ating sinasamba, mga kapatid. Di ba sabi ng demonyo, mga kapatid, nakikita mo lahat ng kalulhatian ng mundong ito. Sabi ng demonyo, lumuhod ka lang sa akin. Ibibigay ko lahat sa iyo. Yan. Sabi, nakikita mo ba lahat ng kayamanan sa mundong ito? Yan ang sabi, mga kapatid, ng temper kay Jesus Christ. Luluhod ka lang sa akin. Ibibigay ko lahat sa iyo. Yan. Amen. So, mga kapatid, mag-ingat tayo. Amen. Mas mabuti pa, mas mainam, mas best, matid, na kahit iisa lang ang kaibigan mo. Ang mahalaga, dadalhin ka sa presensya ng Panginoon. Anong silbi? Sandamakmak, magkabilaan, kahit saan ka pumunta, ang dami mong kaibigan. Pero lahat ng mga kaibigan mo yan, hinahatak ka papunta sa impyerno. Think, mga kapatid, karoon tayo ng discernment sa bagay na ito. Hindi lahat ng sasabi natin kaibigan natin. Ang totoong kaibigan, yung dadalhin ka niya hanggang sa paanan ng ating pong Panginoon. Yan ang pinaka-the best na kaibigan natin. Pero kung wala, mga kapatid, it's better, cut it off. Ikat mo na yan, mga kapatid. And last, mga kapatid, the fourth mark, mga kapatid, of spiritual apathy is driven by his appetite. Driven by his appetite. Amen. Ang ibig sabihin, napapakilos. O ang ibig sabihin ay, namomotivate siya dahil lang sa kanyang matinding hinahangad sa kanya pong buhay. Amen. Si Isaac, alam natin kung gaano niya kamahal si Esau. Di ba?
Isaac loved Esau, kapatid, more than Jacob. Why? Because Esau was a hunter. Dahil ang paborito, mga kapatid, ni Isaac ay pinapaitan. Yeah. Yan ang paborito na Isaac, mga kapatid. Amen. Yung makaulam siya, mga kapatid, ng mga nahan ni Esau, mga kapatid, sa gubat. Diba? Biro nyo, mga kapatid. Nagtanong pa si Isaac, ikaw ba talaga ang aking anak na si Esau? Ikaw ba talaga? Parang iba yung boses mo eh. Di ba sinabi pa niya, di ba? Ikaw ba talaga pwede ba kitang hawakan? Di ba? Pero alam niyo, mga kapatid, sa totoo lang, alam niya. Pero alam niyo kung bakit? Kung bakit blines niya si Jacob? Dahil, mga kapatid, pinaramanan ni Jacob iso na. Di paborito na kandan. He was driven by his appetite. Kung anong gusto niya, dalpasan. So, blines na niya. Di ba? Samantalang, mga kapatid, di ba, nung dumating si Esau, may dala din siya. Ito, natatayang yung ano. Nako. Ang sabi ng kanyang anak na si Esau, bakit wala na ba? Wala na bang natira? Amen. Sa totoo lang, pwedeng sabihin pa naman ni mga kapatid ni Isaac na mayroon pang natira. Pwede pa rin naman niyang ipag-pray. Ulit, di ba? Pero sabi niya, tapos na. Nangyari na. Amen. He was driven by his appetites, mga kapatid. So, spiritual apathy leads to a loss of discernment, strength, and blessing. So, because Isaac was driven by his appetite, he ended up not fulfilling the greater plan that God had for his life. So, we have a clear mandate here, mga kapatid, from God to resist the world and what it may attempt to offer us. Kailangan natin, mga kapatid, kailangan tayong maging mapagbantay. Kailangan nating tinatawag na magising sa spiritual na katotohanan. Amen. Mandato ito ng ating Panginoon sa mga huling araw na ito. Ang sabi ng 1 John chapter 2 verse 15 to 17, huwag natin mahalin ang sanlibutan. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world is the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but it's of the world, mga kapatid. Amen. Huwag natin mahalin, sabi ng Panginoon. Huwag natin mahalin ang sanlibutan, maging ang mga bagay na nasa sanlibutan. Dahil ang sino mang nagmamahal sa sanlibutan, amen, ang pagmamahal ng Ama ay wala sa kanya. Sapagkat lahat ng nasa sanlibutan ay ang pita ng mata. Ang nasa ng mata, pita ng mata, nasa ng laman, at ang kapalaluan ng buhay. Amen. Ay hindi sa Ama, kundi ito ay sa mundo, mga kapatid. So we need to get back, kapatid, into shape, mga kapatid. Kung humantong tayo, kung nakakaranas tayo, mga kapatid, ng ganito, minsan nawawala na tayo ng gana. Amen. Nawawala na tayo ng ganang magpuri. Nawawala na tayo ng ganang manalangin. Kaya minsan kapag nag-pray tayo, 5 minutes, 10 minutes, tapos na. I don't know, mga kapatid, kung kayo lang yung nakakaramdam yung mga bagay na ito. But sa totoo lang, mga kapatid, ito yung majority ng condition ng karamihan. Halos hindi na nakakatagal para lumuhod na manalangin. Lalong-lalo na mga kapag prayer meeting, nakikita natin yan. Amen. Nararamdaman natin yan. Amen. We really discern that, mga kapatid. Why? Nasaan na, mga kapatid, yung time na iukol natin? Sana yung ating interest sa bagay na to? Ulitin ko, matid, we need to be get back into shape. Hindi pa huli ang lahat. Amen. Tandaan natin, sa pagbabalik ng ating pong Panginoon, ayaw niya
na lukewarm tayo. Ayaw niya na nawawalan na tayo ng interest. Dahil sabi ng Panginoon, pwede kitang idura. I will spew thee out of my mouth, sabi ng Panginoon. Kung masusumpungan tayo na napakababaw na, wala na tayong gana sa spiritual na bagay, mga kapatid. Amen. So the answer as to us getting back into spiritual shape is found in Exodus chapter 16, verse 16. This is the thing which the Lord hath commanded. Gather of it every man according to his eating, an omer for every man, according to the number of your persons. Take ye every man for them which are in his tents. And the children of Israel did so, and gathered some more, some less. And when they did meet it with an omer, he that gathereth much had nothing over, and he that gathereth little had no lack. They gathered every man according to his eating. And Moses said, let no man leave of it till the morning, notwithstanding they hearkened not unto Moses. But some of them left of it until the morning, and it bred worms and stank. Anong nangyari? Tinira nila, mahatid yung iba. Dahil isip nila, baka wala nang mapupulot na tinapay bukas. So anong niya, nagtira sila. Kinabukasan, nabangles. Kinabukasan, inuuod na yung tinapay. And Moses was wroth with them, nagalit siya. And they gathered it every morning, every man according to his eating. And when the sun waxed hot, it melted. There will be a daily commitment to doing what God has called us to do. Tandaan natin, matid, kung ano man yung pinapagawa ng Diyos sa atin, we need a daily commitment. Amen. Hindi po taunan ang commitment po natin. Amen. Ang ating pagmamahal sa Diyos, it is a daily commitment. Amen. Be thankful, mga kapatid, magpasalamat tayo araw-araw anuman ang ibinibigay sa atin ng ating pong Panginoon. Whatever God, mga kapatid, ibinigay sa atin, huwag tayong tinatawag na mag-complain. Magpasalamat pa rin tayo, mga kapatid. Then, let's take up our cross daily and follow the Lord. Amen. Patuloy tayo, mga kapatid, na sumaliksik sa salita ng Diyos. And we need to die daily, mga kapatid. So, if you will notice the pattern in these scriptures, you will find daily bread, daily prayer, daily Bible study, and daily death, mga kapatid. Ito ang tinatawag na kailangan natin in order for us to get back into shape. Para muling maibalik, mga kapatid, yung gana natin sa spiritual na bagay. Kailangan natin ng daily bread, daily prayer, daily Bible study, amen, or daily death to ourselves. Death, yung patayin natin ang ating pong mga sarili. At ako'y naniniwala, amen, the will of God, amen, is not fulfilled, amen, sa mga tagumpay natin sa mga nakaraan, mga kapatid. Ang kalooban ng Diyos, araw-araw tayo nagtatagumpay. Last verse, mga kapatid, si Paul, sinabi niya in Philippians chapter 3, verse 12 to 15, not as though I had already attained, either we're already perfect, but I follow after. If that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Ang sabi niya, brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded. And if in anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you, mga kapatid. So mga kapatid, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Church, greater days ay hindi po sa mga nakaraan. The best is still yet to come. The best is still yet to come.
Kahit anong tagatog ng tagumpay, kahit anong estado na maaring tinatawag daw, I'm really blessed now. No, 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 I will tell you. The best is yet still to come. Hindi pa rin natin pwedeng ikumpara. Kaya wag natin tayong ma-overwhelm, mga kapatid, sa mga pagpapala. No, 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 mga kapatid. Merong panghigit na pagpapala na darating sa atin. Dahil kung na-overwhelm na tayo, mga kapatid, parang hindi na tayo naghangad na mayroon pang mas higit na matatamasa natin sa buhay na ito, na hindi na tayo magkakaroon ng interes sa mga hinaharap na gagawin pa ng Diyos sa ating pong mga buhay. Let's all stand, mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Last verse of Scriptures. Take heed, brethren. Hebrews chapter 3, verse 12. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. But exhort one another daily, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. For we are made partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. While it is said, today, if ye will hear His voice, harden not your hearts, as in the day of provocation. Kung napapakinggan natin ngayon ang tinig ng Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan, huwag natin patigasin ang ating pong mga puso. Amen. Huwag natin patigasin. Huwag sana, mga kapatid, na darating, mga kapatid, ang galit ng Diyos ng puso natin ay matigas pa rin. Kinakausap tayo ng ating pong Panginoon. Huwag tayong tinatawag na padaya sa kasalanan ito. For this little creeping monster, the little fox of spiritual apathy. Patuloy nating pasaliksik ang ating mga puso. Panginoon, kilala mo kung sino ako. Kilala mo, Panginoon, kung paano ako nakaramdam noon ng alab ng pagmamahal ko sa iyo. Lord, gusto kong maibalik, Panginoon, yung mga panahon na yun, na walang pagkakataon, na walang pagtitipon, Panginoon, na hindi ako nakokontento, O God, na hindi ako napupuspos ng banal na Espiritu Santo mo bawat may prayer meeting, bawat may Bible study, bawat may preaching of the Word, God, Panginoon. Hindi ako nakokontento na umuuwi, Panginoon, na hindi pumapatak ang luhas sa aking mga mata, na hindi mudto ang aking mga mata dahil sa napakasarap lasapin ang mga salita mo, napakasarap damhin ang presensya mo. Lord, O God, ibalik mo sa akin, O Diyos, yung gana, Panginoon, na sa bawat araw nakakapagbahagi ako ng iyong mga salita. Sa bawat araw, Panginoon, may nasasabihan ako, sama ka sa church namin, ang ganda doon. Lord, ibalik mo yung mga panahong ganito sa akin. Let's get back into shape, my brothers and sisters in the Lord. Hindi tayo makontento na ganito na lang, atin na lang mini-maintain ang ating pong kalagayan. No! Better and greater days are ahead of us. Huwag tayong makontento kung ano na tayo ngayon. Yung bilang natin, mga kapatid, salamat sa Diyos na umpisahan na natin, mga kapatid. Praying, mga kapatid, na magka-breakthrough tayo. Amen, hallelujah, hallelujah, bago matapos ang taon, buwanan. Amen, bago hindi pa babalik ang Panginoon. Hallelujah, magkaroon tayo, mga kapatid, ng monthly evangelism. I-saturate natin, mga kapatid. Ang bawa,
Halughugin natin. Lord, ibalik mo sa akin, Panginoon, yung init na walang araw, Panginoon, hindi ko bubuksan ang iyong mga salita at magbabasa ako, Panginoon. Lord, ibalik mo sa akin yung sandali at panahon na hindi ako gagawa, na hindi ko maramdaman na kapag ako'y lumuhod, Panginoon, hindi ko, Lord, nararamdaman ko lagi ang pagpatak ng aking Lord dahil nandyan niyayakap mo ako, Panginoon. Lord, I want, Lord of God, to get back into shape. Na kapag nag-pray ako, Panginoon, sa mga may karamdaman, may mga gumagaling. Na kapag nag-pray ako sa mga gathering, Lord, they feel your presence. Tumatayo ang kanilang mga balahibo sa kamay. Hallelujah, dahil ang presensya mo ang kanilang nararamdaman through my prayers, Panginoon. Lord, I want to get back into shape na kapag nakita nila ako, nakita nila, Panginoon, ang kaluwalhatian mo sa aking buhay. Hindi ang aking mga karumihan, hindi ang aking mga kahinaan, Lord, but thy glory, O God. May the Lord help us, church. Halabakataya sikaya, kinakausap tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Let's take time. Take this moment. Search yourself. Lord, I want to get back into shape. Hindi ako ganito, Panginoon. Hindi ito ang gusto mong makita sa akin, Panginoon. Hallelujah, Lord. Ibalik mo sa akin, Ama, ang aking pagmamahal sa pananalangin. Ang makausap ka, ang maramdaman kita, Panginoon, O God. Yes, we are all guilty of this. We are all guilty of this, mga kapatid, whether we admit it or not. Dumarating tayo sa ganitong estado. Pero salamat sa ating Panginoon, hindi niya pahihintulutan. Hallelujah, nalamunin tayo ng ganitong uri ng Espiritu. Salamat, Panginoon. Sige, kausapin mo ang Diyos. Alabakataya sikaya rararararararabahaya. Yes, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your word tonight. Thank you, Lord, for visiting us tonight. We love you. We love your word. We love your presence. Set this church on fire. Set me on fire, oh God. On fire on your word, on fire on the altar, on fire of my worship, on fire, oh God, in everything I do. Lord, hallelujah, ayaw ko na ginagawa ko lang ang mabuti. Pagkus gusto ko na habang ginagawa ko ang mabuti, Panginoon, nandun din lahat ang aking puso, God. I want to give all my heart to you. Oh God, I want to give all my heart to you. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Salamat. 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 Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. God, hallelujah. Sige. Sige, kausapin mo ang Panginoon, Lord. Hallelujah. Muli mong i-cultivate ang angerness ko, Panginoon.
ang kagutuman ko, God, sa mga spiritual na bagay. Ay, Lord, na makakita ako na may mga pinag-pray-pray akong gumagaling, na may mga binabahagian ko sa iyong mga salita. Tinatanggap nila ang iyong pangalan, Panginoon, at naglilingkod sila na may katapatan. Lord, oh God, bring me back into that state. Ibalik mo ako sa ganyang kalagayan. When I first fell in love with you, Jesus. Alabakataya sikaya rararabaha. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alabakataya sikaya. Hallelujah. Alabakataya saka. Lord, ibalik mo, Panginoon, ang pag-aalaw, ang interest namin sa mga spiritual na bagay. Alabakataya saka yarara. Come on, church, pray for our church. Pray for our brothers and sisters na kahit wala sila. Sila'y bagabagi ng ating Panginoon. Sila'y kausapin ng Panginoon. Na ibalik ang kanilang pag-ibig. Kung dati sila mga Sunday school teacher, na kausapin sila ng Panginoon. Mention their name. Ibanggitin nyo ang kanilang pangalan. Nakikita nyo sila dati. Kilala nyo sila dati. Pero wala na sila. Malamig na sila. Come on, intercede for them. Pray for them. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. Come on, the Lord is here. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire. Come on, set out fire. In my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. Yes, I want more of you, God. Set a fire Yes. down in my soul. Salamat, that I can't Panginoon. contain, Hallelujah. that I can't Salamat, Panginoon. We are getting into I want shape. more Lord, your of church you, is getting God. into shape. We want to be a part of these last days, greatest days, revival, Panginoon. Hallelujah, na kahit saan man kami, kahit nasa mga school man, nasa profession man, nagtatrabaho, Lord, gamitin mo ang mga anak mong ito. Hindi hadlang, Panginoon. Lord, oh God, in the highways, in the byways, in the kitchen. Yes, Lord, oh God, hallelujah. Hallelujah. Control. I want more of you, God. I want more of you, God. I want more of you, Lord. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God.
control. I want more of you, God. 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 Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Amen. Hallelujah. Pasalamatan natin, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for the word of God. Hallelujah. As I ask Sister Corazon, mga kapatid, to please come. Amen. Let's pray for her. Amen. Hallelujah. Birthday po ngayon ni Sister Ason. Amen. Praise God. Praise God. How young are you, sister?